Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang pangkat-2, ang Pluma Youth Organization. Narito po kami upang talakayin sa presentasyong ito ang aming panukalang proyekto bilang proyekto sa midterm. Magsimula po tayo sa pamagat ng aming panukalang proyekto. Ito po ay aming pinamagatang Basurang Papel Interbensyon para sa Kapakinabangan ng mga Bagong Limbag. Ano nga ba ang pangkalahatang ideya ng aming panukalang proyekto base sa aming pamagat? Ang aming proyekto ay isang programa na naglalayong masolusyonan ang isa sa mga suliranin ng mga mag-aaral, lalo na sa ating universidad. Ang pagpapaprint o ang pagpapalimbag ng mga dokumento o ng anumang mga papel para sa kanilang mga gawaing pang-eskwela. Ito man ay kanilang proyekto, kanilang mga takdang aralin, o kung anumang mga gawain na may kinalaman sa kanilang eskwela o pampaaralang layunin. Hindi lamang ang access sa printing services o ang pribilehiyo sa printing services ng mga mag-aaral ang aming nilulutas sa suliraning ito, sapagkat ang programang ito ay isang advokasya rin para sa kalinisan ng ating kapaligiran at ang pagiging masinop ng bawat mag-aaral. Sapagkat ang basurang papel ay gagamitin bilang magiging kapalit sa bagong limbag na magiging bagong dokumento para sa anumang akademikong layunin o gawain. Kaya naman sa makatuwid, ito ay parang nagre-resiklo lamang ng mga lumang papel na wala nang pakinabang na magiging kapakipakinabang muli sa pamamagitan ng aming programa. Proponent ng proyekto. Ang nilalaman nito ay ang mga kasapi sa pagpapatupad o pagsasagawa ng proyekto sa ilalim ng samahan na Pluma Youth Organization. Ito ay sina Duma Kirstine Audrey, Mendoza Marjade, Morial Kevin Iser, Perez Mary Antoinette, Reliama Eugene, Sabalia Jean, Santiago David Owen, Sison Jebriel, at Suberel Gillian Shane. Ang opisyal na ginagamit ng Pluma Youth Organisasyon na email ay ang eugene.reliama@my.jru.edu. Mga miyembro ng Pluma Youth Organisasyon at ang kanilang responsibilidad o designasyon. Duma Kirstine Audrey, isang mag-aaral sa Jose Rizal University Senior High School. Siya ay isang responsableng individual na handang tumulong sa kanyang kapwa. Kasalukuyan na isa siyang mag-aaral sa STEM strand. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala ng pinansyal. Siya ay responsable sa pagbabudget ng pera upang may mailaan hindi lamang sa kagamitan, pati na rin sa mga tumulong. Mendoza Margie, isang mag-aaral sa STEM strand na kayang gampanan ang mga responsibilidad na makakatulong sa kapwa mag-aaral o mga guro at kawani ng paaralan. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala ng pinansyal. Siya ay tutulong sa pagbabudget ng pera upang may mailaan hindi lamang sa kagamitan, pati na rin sa mga tumulong. Morial Kevin Iser, isang responsableng estudyante ng Jose Rizal University ng baitang 12 STEM. Siya ay madaling lapitan kapag may katanungan ang kanyang kapwa mag-aaral. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala sa teknikal na gawain. Siya ay tutulong sa pag-aayos ng mga teknikal na problema sa kagamitan o sistema. Perez Mary Antoinette, estudyante ng paaralan ng Jose Rizal University at kasalukuyang mag-aaral ng STEM strand. Siya ay isang individual na maaasahan sa bawat pangkatang gawain at may kakayahan na makipag-ugnayan. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala ng mga kagamitan. Siya ay tagabili ng mga kagamitan kung sakaling ito ay maubos. Sila rin ang responsableng siguraduhin na magandang uri ng materyales ang gagamitin. Reliama Eugene, isang mag-aaral ng STEM na may masigasig na inisyatiba bilang isang pinuno. Responsable sa mga tungkulin tungo sa mga layunin ng grupo.
Ang kanyang responsibilidad ay maging pinuno ng panukalang proyekto. Gawaing panatilihin ang pagkakaisa ng mga miyembro ng organisasyon, taga-aproba na tama ang layunin ng mga proyekto. Sa Balya Jean, isang estudyante mula sa paaralan ng Jose Rizal University, maaasahan sa lahat ng bagay at may kakayahang makatulong sa kapwa mag-aaral na nangangailangan ng tulong. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala sa mga kagamitan. Siya ay tutulong sa pagbili ng mga kagamitan kung sakaling ito ay maubos. Sila rin ang responsableng siguraduhin na maganda ang uri ng materyales na gagamitin. Santiago David Owen, mag-aaral ng Jose Rizal University sa Departamento ng Senior High School. Responsable at maaasahan. Hasa sa mga teknikal na bagay at sa komunikasyon. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala sa teknikal na gawain. Siya ay taga-ayos ng mga teknikal na problema sa kagamitan o sistema. Season Gibrial, mag-aaral ng Jose Rizal University sa Departamento ng Senior High School. Maaasahan sa anumang sitwasyon. Laging alerto at handa sa mga oras ng kagipitan. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala sa teknikal na gawain. Siya ay tutulong sa pag-aayos ng mga teknikal na problema sa kagamitan o sistema. At Subera Jillian Shea, isang estudyante sa paaralan Jose Rizal University at kasalukuyang mag-aaral ng STEM strand. Responsable at maaasahan sa mga gawaing paaralan. Ang kanyang responsibilidad ay maging tagapamahala sa mga kagamitan. Siya ay tutulong sa pagbili ng kagamitan kung sakali na ito ay maubos. Sila rin ang responsableng siguraduhin na maganda ang uri ng materyales na gagamitin. Narito ang rasyonal ng proyekto. Isa sa mga suliranin na hinaharap ng mga mag-aaral ay ang kakulangan ng lugar na mapaglilimbagan. Kasama nito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng tinta at papel kaya't nagmamahal din ang pagpapalimbag. Mayroon ngang mga printing shop sa paligid ng paaralan, ngunit ang mga ito ay nasa labas. Hindi pinapayagan ang mga estudyante na lumabas ng paaralan hanggat hindi pa tapos ang araw kaya't hindi nila ito mapupuntahan. Dahil sa mga suliranin na ito, nagpulong ang Pluma Youth Organization o PYO upang magbungkahi ng proyekto na magtatayo ng printing station sa loob mismo ng universidad. Mababa ang presyo ng paglilimbag at libre kung ang mag-aaral ay may dalang papel na gagamitin sa pagresiklo. Ang Pluma Youth Organization ay binubuo ng mga individual na responsable at may karanasan sa pagpapalaganap ng mga programa na makakatulong sa kapwa mag-aaral. Sila ay binuo noong nasa ika-11 baitang pa lamang sila at mula noon hanggang ngayon ay nagsisikap sila na makatulong sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga programa na tulad nito. Para naman sa layunin ng aming panukalang proyekto, ang pagkakaroon ng palimbagan o tinatawag nating printing shop sa loob ng universidad ay magiging malaking tulong hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga kawani at guro na kinakailangan magpa-print o magpalimbag ng mabilis para sa mga kinakailangan o agarang dokumento na hindi na kinakailangan pang lumabas ng universidad. Ang aming grupo ay may 3 pangunahing layunin para sa proyektong ito. Una, makapagpatayo ng palimbagan sa loob ng paaralan kung saan ang bawat estudyante sa bawat antas ay mayroong access dito. Mula elementarya, junior high school, senior high school, or college student ay maaari magpalimbag sa palimbagan na ito. Pangalawa, maging madali sa mga mag-aaral ang pagpapalimbag ng mga agarang dokumento, kagaya ng mga aktibidad o mga papeles ng mga guro na kinakailangang ipasa sa itinakdang oras.
nang hindi kinakailangan pang lumabas ng universidad. At panghuli, mas mapamura ang bawat mag-aaral sa pagpapalimbag dahil sa mababang presyo na aming ipapatupad. At maaari maging libre kung ang mag-aaral ay may dalang sariling papel kapalit ng kanilang pagpapalimbag. Ang implementasyon ng proyekto ay ang proseso ng pagpapatupad o pagtupad ng isang proyekto. Ito ay pagkakaroon ng mga hakbang o gawain upang maisakatuparan ang mga layunin ng proyekto. Simulan natin sa layunin ng schedule. Ang talanan na sa ibaba ay ang mga aktibidad na gagawin ng mga proponent sa pagsasagawa ng panukalang proyekto. Kasama ang mga schedule ng implementasyon at mga hakbang sa pagsasagawa nito. Ang schedule nagpapatupad ng panukalang proyekto sa pagpapatayo ng isang printing shop ay naglalaman ng iba't ibang hakbang, kabilang ang pagpaplano at pag-aaral, pagpili at pagbili ng kagamitan at materyales, pag-setup at mga kinakailangang ayos sa pagpapatakbo at pagsubaybay sa operasyon ng tindahan, at pagsusuri ng operasyon. Ang mga partikular na petsa para sa bawat hakbang ay maaaring mag-iba, depende sa mga salik na kasama. Kaya mahalaga maging handa sa posibleng pagbabago. Bawat hakbang ay nangangailangan ng malinaw na plano at koordinasyon upang matiyak ang maginhawang epektibong pagtatayo ng operasyon sa printing shop. Ang regular na pag-usuri ng operasyon ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagpapabuti at pag-aayos ng mga kinakailangang aspeto ng negosyo. Alokasyon. Ang talahanayan na ito ay kung saan nakatala ang listahan ng mga resources na ng pinagkakagastusan. Ang una at pangalawa aktibidad. Pagpaplano at pag-aaral ng mga na kinakailangan ng bank sa pagpapatayo ng isang printing shop at pagpili at pagbili ng mga kagamitan at materyales. Ang aktibidad na ito ay kinakailangan ng dalawang miyembro mula sa proponent ng proyekto. Ang mga ito ay walang matatanggap na sahod o allowance dahil kasama ito sa kanilang responsibilidad. Ang equipment na kailangan nila ay laptop at internet connection. Pangatlo, pag-setup at pagsasagawa ng mga kinakailangan at pag-aasikaso, pag-aayos ng pwestuhan. Kinakailangan ito ng dalawang miyembro mula sa proponent ng proyekto. Muli, walang sahod o allowance na matatanggap dahil kasama ito sa kanilang responsibilidad. Ang equipment na kailangan nila ay papel, ballpen, at isa pa ay ang otorisasyon mula sa prinsipal o sa kinatatasan upang aprubahan ang planong proyekto. Pang-apat, pagsasanay at pagtatanghal ng mga tauhan. Sa aktibidad na ito ay kailangan ng 3 miyembro mula sa proponent ng proyekto. Walang sahod o allowance ang kanilang matatanggap dahil ito ay kanilang responsibilidad muli. Ang kanilang equipment na kailangan ay ink, papel, printer, computer. At panghuling aktibidad, pagsisimula ng operasyon. Yung mga miyembro mula sa organisasyon ng proyekto ang kinakailangan dito. Muli, walang resahod o allowance dahil ito ay kanilang responsibilidad at voluntaryo. Ang kinakailangang equipment dito ay 10 ink, 10 papel, 2 printer at 2 computer. Sa papel ay gagamitin natin ng mga reams saan ito ay mga kahon or set ng mga papel. Sa ink, ito yung mga kahon na mapapakinabangan sa mga pagpapatuloy ng operasyon. Ang huling pangangailangan para sa huling aktibidad na ito ay pinal na otorisasyon upang simulan ang operasyon ng plano ng proyekto. Upang maisagawa ang proyektong ito, may mga kinakailangan na budget ang mga proponent. Ang una sa listahan ng budget ay ang ink. Ang isang ink ay nagkakahalaga ng 463 pesos ang isa. At kung susumahin naman ang 10 piraso ng ink, ito ay nagkakahalaga ng 4,630 pesos.
para sa isang buwan. Ang pangalawa naman sa listahan ay ang papel. Ang isang buong papel ay nagkakalaga naman ng 170 pesos ang isa. At ang 10 piraso naman ito ay nagkakalaga ng 1,925 para sa isang buwan. Pangatlo, ang printer. Ang isang printer ngayon ay nagkakalaga naman ng 8,795 pesos. At kung susumahin ng dalawang printer, ito ay nagkakalaga ng 17,590. Pangapat, ang computer. Ang isang computer ay nagkakalaga naman ng 17,075 pesos at kung susumahin ng dalawang computer, ito ay nagkakalaga ng 34,150 pesos. Panglima, ang lisensya ng super. Ang lisensya ng super ay nagkakalaga ng 1,135 pesos point 57. Ang dalawa naman ay nagkakalaga ng 2,271 pesos point 14 at ang kabuang bayad namin ay 60,556.14 pesos. Ang mga mag-aaral, guro at kawani ng universidad ang nilalayong makikinabang sa iminungkahi ng proyektong ito. Ang pagkakaroon ng isang printing shop sa loob ng lugar ng paaralan ay lubos na makakatulong sa mga mag-aaral at mga tauhan ng paaralan sa pag-imprinta ng iba't ibang materyales na may kaugnay sa kanilang mga proyekto, gawaing pang-akademiko at mga aktibidad ng mag-aaral. Bukod pa rito, ang panukalang proyektong ito ay may kahalagahan sa mga tuntunin ng pagpapaunlad ng mga praktikal na kasanayan, partikular sa graphic na disenyo at pamamahala ng proyekto, na maaaring mapahusay ang kakayahan at praktikal na gawain ng isang individual o mag-aaral. Magpatungo naman tayo sa kapakinabangang dulot ng proyekto na ito. Dahil marami ang mga mag-aaral at tauhan na nangangailangan ng pagpapalimbag para sa kanilang mga gawain, hindi na nila kakailanganin lumabas pa ng universidad para sa serbisyong ito. Maaari na silang pumunta sa ipinatayong palimbagan para maging mas madali ang kanilang pagpapalimbag. Maliban dito, mas mura ang presyo ng serbisyong ito kung ikukumpara sa labas. Ginawa ito dahil ang mga palimbagan sa labas ay mahal ang presyo, lalo na kung magpapalimbag sila ng maraming pahina. Nag-aalok din ang palimbagan ng alternatibong paraan ng pagbabayad. Ito ay ang pagbabayad gamit ang lumang papel na sa halip ay itapon ay maaaring magsilbi bilang kanilang pangunahing pangbayad. Ang mga nakolektang papel ay gagamitin upang gumawa ng bagong papel at sa paraang ito ay makakatulong sila sa kalikasan. Ito ay upang hindi masayang ang mga papel at magamit muli. At dito nagtatapos ang aming presentasyon ukol sa panukalang proyekto para sa paaralan. Maraming salamat sa pakikinig at umaasa kami na inyong suportahan ang aming proyekto upang makatulong sa mga mag-aaral at tauhan ng universidad. Muli, kami ang Pluma Youth Organization ng E12F. Maraming salamat.